10. 10 taon kong pinaglingkuran ang pamilya Montalvo para lang palayasin sa sarili kong pamamahay. Habang nagpapakuba ako sa lumang habihan, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama kasama ang kabit niyang buntis. Kinuha nila ang aking yaman at dangal, ngunit hindi nila nanakaw ang aking mga kamay. Ako si Tari, at sa bawat sinulid na aking hahabiin, titiyakin kong mararanasan nila ang impyernong ibinigay nila sa akin. Babangon ba ako? Wala siyang silbi, Anton. 10 taon na. Pero ni isang bata hindi niya maibigay sa'yo. Para siyang isang tuyong lupa na kahit anong dilig ay walang tutubong buhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na patalim na tuwirang humiwa sa dibdib ni Tari. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng kanilang sala. Mahigpit ang yakap niya sa isang makapal na jacket na yari sa telang Inabel. 3 magkakasunod na gabi siyang hindi natulog, pinaghirapang habiin ang bawat hibla at masalimuot na disenyo nito. Dahil alam niyang madaling ginawin ang kanyang asawa sa mga out-of-town meetings nito. Ngunit ang init ng pagmamahal na nakapaloob sa telang iyon ay biglang nanlamig nang marinig niya ang panibagong tinig mula sa loob ng silid. I know, tita. Nakakaawa nga siya eh. But you deserve an heir, babe. Good thing I'm here at hindi na natin kailangang maghintay sa isang himala. Ang mapang-akit na boses ni Stella ay sinundan ng isang matunog na halik. Isang reaksyon na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tari. Pilit na isiniksik ni Tari ang kanyang sarili sa gilid ng pinto upang silipin ang katotohanang ayaw tanggapin ng kanyang isip. Nakita niya ang kanyang asawang si Anton na mahigpit na nakayakap sa baywang ni Stella, habang ang ina nitong si Doña Carmen ay nakaupo sa silya at nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. Walang bakas ng pagkakasala sa mukha ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Sa halip, hinaplos pa ni Anton ang umbok ng tiyan ni Stella nang may buong pagmamalaki. Bumigat ang paghinga ni Tari at nag-umpisang manlabo ang kanyang paningin. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Naiiwan siyang walang boses sa gitna ng sarili niyang pagkasira. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkakakapit sa hamba ng pinto, hindi niya namalayang bumaon na ang isang matalim na piraso ng kahoy sa kanyang daliri. Gumapang ang mainit na dugo mula sa kanyang balat, ngunit naging manhid na siya sa pisikal na sakit dahil mas matindi ang pagdurog na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa jacket na Inabel. Bumagsak ang kanyang pinaghirapang likha sa malamig na sahig na iwang walang halaga at nag-iisa. Ang mahinang pagbagsak ng tela ay sapat na upang mapukaw ang pansin ng 3 tao sa loob ng sala. Lumingon si Anton at nagtama ang kanilang mga paningin. Inasahan ni Tari na makikita niya ang pagkabigla o kahit kaunting takot sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit nanatiling malamig ang titig nito. Hindi man lang nito binitawan si Stella. Lalo pa nitong inilapit ang katawan ng babae sa kanya. Isang tahimik na deklarasyon kung sino ang kanyang pinipili. Naglakad si Doña Carmen palapit sa pinto. Tila isang reyna na nagmamasid sa isang alipin. Wala ring bahid ng awa sa kanyang muka nang makita ang putla at nanginginig na anyo ng kanyang manugang. Tiningnan lamang niya ang duguang daliri ni Tari bago magsalita ng mga linyang matagal na niyang ginagamit bilang posas sa isipan ng babae. Narinig mo na pala. Mabuti nang hindi na tayo nagtataguan pa, Tari. Alam mo naman sigurong utang mo sa pamilyang ito ang buhay ng tatay mo. Kung hindi dahil sa pera namin, matagal na siyang nabaon sa lupa. Kaya huwag kang mag-iinarte at huwag mong isiping may karapatan kang magalit. Mananatili ka sa bahay na ito at tatanggapin mo ang katotohanang si Stella ang magbibigay ng tagapagmana sa mga Montalvo. Gusto sanang sumigaw ni Tari. Gusto niyang isumbat ang 10 taon ng kanyang paglilingkod, ang pagkaubos ng kanyang kabataan sa pag-aalaga sa kanila, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Sa gitna ng nakasusuyang tensyon,
Umilaw ang screen ng cellphone na hawak ni Stella. Isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Mabilis itong itinago ni Stella. Ngunit hindi nakawala kay Thari ang panandaliang takot na dumaan sa mga mata ng babae. Isang kakaibang reaksyon na tila may malaking lihim na pinagtatakpan na hiwalay pa sa pagtataksil na ito. Hindi na kaya ni Thari ang sumikip na hangin sa loob ng mansyon. Umatras siya. Nanginginig ang mga binti. Gustong tumakbo papalayo. Tumakas sa impyernong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man siya makatalikod ng tuluyan, may dinukot si Doña Carmen mula sa isang lalagyan at walang pakundangang inihagis iyon sa ibabaw ng babasaging mesa. Bagsak na ang negosyo natin dahil sa mga utang. Wala kang karapatang iwan ang pamilyang nagpakain sa'yo sa panahong ito. Pipirmahan mo ang mga papeles na yan para isalba ang kaisa-isang ari-ariang naiwan sa pangalan mo. Isang mabigat na tunog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang makapal na patong ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Tila isang hatol ng kamatayan para sa huling piraso ng kalayaan na meron si Thari. Ang bigat ng pagbagsak ng makapal na patong ng mga papeles sa ibabaw ng babasaging mesa ay tila nagpamanhid sa buong katawan ni Thari. Nakatitig lamang siya sa mga pahina na naglalaman ng katibayan ng kaisa-isang yaman na ipinamana ng kanyang mga magulang. Ang pamanang malapit ng pilitin mula sa kanyang mga kamay. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang kaninang mapagmataas na reyna ay biglang lumuha. Isang magaling na pagpapanggap na halos paniwalaan ni Thari kung hindi lamang niya nakikita ang malamig na kislap sa mga mata ng matanda. Lumapit ito at pilit na inilagay ang isang mamahaling panulat sa nanginginig na palad ng manugang. Thari, parang awa mo na. Ang humihikbing tinig ng matanda na may kasamang malalim na pagmamakaawa. I-transfer mo muna ang titulo ng habian sa trust fund na ito na ipinangalan kay Stella para itago ang ari-arian. Kukunin ng bangko ang lahat ng yaman ng mga Montalbo bukas na bukas din. Wala kaming matitirhan. Isipin mo naman ang sakripisyo ng asawa ko nung nag-aagaw buhay ang tatay mo sa ospital. Ito na lang ang hinihingi naming kabayaran para sa buhay ng ama mo. Utang na loob. Ang tatlong salitang iyon ang naging matibay na kadena ni Thari sa loob ng isang dekada. Tumingin siya kay Anton, naghahanap ng kahit kaunting pag-asa o pagtatanggol, ngunit umiwas lamang ng tingin ang kanyang asawa at masuyong inalalayan ang baywang ng kabit nitong nakangiti sa isang gilid. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Thari ang tuluyang pagkamatay ng kanyang kaluluwa. Wala siyang kakampi, wala siyang masisilungan. Pinilit niyang ikuyom ang kanyang malamig na mga daliri sa paligid ng panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa ibabaw ng papel ay tila paghiwa sa sarili niyang pagkatao. Umasa siya na pagkatapos ng pirmahang ito, magiging malaya na siya sa sumpa ng nakaraan na sa wakas ay mababayaran na niya ng buo ang hininga ng kanyang ama. Ngunit hindi pa man tuluyang natutuyo ang tinta ng kanyang lagda, ay mabilis nang hinablot ni Doña Carmen ang dokumento. Nawala ang mga luha sa pisngi ng matanda at mabilis na napalitan iyon ng isang matagumpay at malupit na ngangiti. Sumenyas ito sa kanyang anak. Inilabas ni Anton mula sa loob ng kanyang bulsa ang isa pang nakatuping papel at walang pakundangang inihagis iyon na lumapag mismo sa paanan ni Thari. Annulment papers natin yan. Pirmahan mo na rin bago ka umalis dahil wala na akong pakinabang sa isang baog na tulad mo. Ang malamig na wika ni Anton na hindi man lang kinakitaan ng kahit anong pagsisisi sa 10 taong pinagsamahan nila. Sumunod ang matinis at naguutos na tinig ni Doña Carmen sa mga tauhan ng bahay. Ilabas niyo ang babaeng ito. Wala na siyang karapatang tumapak sa pamamahay ko. Hindi na nanlaban si Thari nang magaspang na hawakan ng 2 gwardiya ang magkabila niyang braso. Hinayaan niya ang sariling makaladkad palabas ng naglalakihang pintuan ng mansyon patungo sa madilim at walang awang buhos ng ulan sa labas.
Ang lamig ng hangin ay mabilis na tumagos sa kanyang manipis na damit. Ngunit mas matindi ang pagyayelo ng kanyang puso sa sobrang pag-iisa. Inihagis ng mga tauhan ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilan niyang lumang damit na mabilis na nagkalat sa madulas na putikan ng kalsada. Sa gitna ng malabo at madilim na paningin, nahagip niya ang isang maliit na rolyo ng sinulid na gawa sa kahoy, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang yumaong ina bago pa man siya ikasal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa magaspang na kalsada. Hindi na inalintana ang pagkayod ng mga bato na nagpasugat sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ang sinulid na nabalot na ng itim na burak. Sa pagkakataong yon, tuluyan ng bumigay ang pader na nagpipigil sa kanyang mga damdamin. Ang mainit na luha na kanina pa niya pinipigilan ay biglang umagos ng masagana, humahalo sa walang habas na ulan na humahagupit sa kanyang mukha. Niyakap niya ang maliit na kahoy sa kanyang dibdib, humihikbi ng walang boses dahil sa sobrang sikip ng kanyang paghinga. Pinapanood ang tuluyang pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan niya. Habang nakayuko siya sa sarili niyang pagdurusa, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang paligid. Hindi na tumatama ang mabibigat na patak ng ulan sa kanyang nanginginig na likuran. Nang bahagya siyang mag-angat ng paningin, nakita niya ang isang malapad at itim na payong na nakasilong sa kanya. Isang matangkad na anino ang nakatayo sa kanyang harapan, tahimik at hindi gumagalaw, nag-aalok ng isang hindi inaasahang kublihan sa gitna ng kanyang unos. Bago pa man siya makapagsalita upang magtanong, isang napakaliwanag at nakasisilaw na ilaw mula sa isang paparating na sasakyan ang biglang lumamon sa madilim na kalsada. Ipinikit ni Tari ang kanyang mga mata habang ang matapang na liwanag ay tumatagos sa kanyang mga talukap. Kasabay ng isang nakabibinging katanungan sa kanyang isipan na patuloy na sumusugat sa kanyang diwa. Tama bang isinuko niya ang lahat dahil sa utang na loob? O ito na ba ang malagim na katapusan ng kanyang walang silbing buhay? Ang maputlang liwanag ng isang madilaw na bumbilya, ang unang sumalubong sa mabibigat na talukap ni Tari. Naramdaman niya ang magaspang na kumot na nakabalot sa kanyang giniginaw na katawan at ang amoy ng matapang na gamot na pumupuno sa buong silid. Nang imulat niya ng buo ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa loob siya ng isang maliit at lumang health center sa kanilang probinsya. Lumapit ang isang may edad ng nurse at sa malambing na tinig ay sinabi nitong ligtas na siya. Isang matangkad na lalaking may hawak na itim na payong daw ang nagdala sa kanya roon kagabi noong nawalan siya ng malay sa gitna ng malakas na ulan at bayad na rin ang lahat ng kanyang gastusin. Wala man lang iniwang pangalan o pagkakakilanlan ng estranghero bago ito umalis. Tumango lamang si Tari at hindi na nag-abala pang magtanong dahil ang tanging nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay isang nakabibinging kawalan. Tinulungan siya ng nurse na makabangon at ibinigay ang kanyang putikan at basang bag, ang kaisa-isang natitirang saksi sa kanyang gumuho na nakaraan. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang nayon ay tila pagpasan sa isang buong bundok. Ang matinding sikat ng araw ay tumatagos sa kanyang namamagang balat. Ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay nananatiling hindi natitinag. Pinagmasdan niya ang mga pamilyar na kalsadang puno ng alikabok, ang mga puno ng mangga na naging silungan ng kanyang kamusmusan, at ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay na walang kamalay-malay sa pagkasira ng kanyang mundo. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay walang pag-iimbot niyang inialay sa pamilya Montalvo. Iniwan niya ang payak na lugar na ito upang maging isang masunuring asawa at manugang para lamang bumalik na parang isang basahan na walang awang itinapon matapos pigain. Ang matinding panghihinayang ay unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan sa tuwing maiisip niya ang mga dokumentong pinirmahan niya kagabi. Ipinagpalit niya ang pamana at kaluluwa ng kanyang mga magulang para sa isang utang na loob
na kailanman ay hindi magiging sapat sa mata ng mga taong sakim. Nang marating niya ang dulo ng makitid na eskinita, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at sawali. Halos natatakpan na ng mga gumagapang na baging ang bakod at ang bubong ay butas-butas na tila tuluyan ng isinuko sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan niyang itinulak ang marupok na pinto na nagreklamo sa pamamagitan ng mabigat at paos na pag-ungol ng mga kinakalawang na bisagra. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng amag at lumang kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Namuo ang maiinit na luha sa kanyang mga mata nang makita niya ang mga haligi ng kawayan sa gitna ng sala. Lumapit siya roon at nanginginig na inihaplos ang kanyang mga daliri sa mga maliliit na linya at numerong nakaukit sa kahoy. Naroon pa rin ang mga marka kung saan maingat na sinusukat ng kanyang yumaong ama ang kanyang taas. Noong bata pa siya, mga markang dating puno ng pangarap at pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Napaluhod si Tari sa maalikabok na sahig at mahigpit na niyakap ang malamig na haligi. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagtangis, humihingi ng tawad sa mga kaluluwa ng kanyang mga magulang dahil hinayaan niyang manakaw ang kanilang habihan, ang nag-iisang dangal ng kanilang pamilya. Matapos maubos ang kanyang mga luha at manuyo ang kanyang lalamunan, pinilit niyang tumayo at naglakad patungo sa nag-iisa at madilim na silid ng bahay. Umupo siya sa gilid ng isang lumang kama na yari sa Nara, handa na sanang ihiga ang kanyang hapong katawan at hayaang lamunin siya ng tuluyang pagsuko at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kalagitnaan ng mabigat na katahimikan, naramdaman niya ang isang banayad na paggalaw mula sa ilalim ng sahig kung saan nakapatong ang kama. Hindi ito gawa ng malakas na hangin, kundi isang pigil at nanginginig na ritmo ng isang nabubuhay na nilalang na pilit itinatago ang sarili. Bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib sa pinaghalong kaba at pagtataka. Dahan-dahan siyang yumuko, inabot ng kanyang paningin ang pusikit na dilim sa ilalim ng kama. Sa pagitan ng mga alikabok at inabandonang kahoy, nakasalubong niya ang isang pares ng malalaki at bilugang mga mata na kumikinang sa matinding takot. Ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya, kasabay ng isang mabilis at nanginginig na paghinga na nagkukubli sa mga anino ng madilim na silid. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa pusikit na dilim. Natatakot na baka ang anumang mabilis na galaw ay tuluyang magpaatras sa nilalang na nagkukubli roon. Isang malamig at maliit na braso ang sumalubong sa kanyang mga daliri. Hindi ito nanlaban, subalit naramdaman ni Tari ang matinding pangangatal ng buong katawan nito. Isang pamilyar na panginginig ng sinumang nakaranas ng labis na kalupitan ng mundo. Maingat niyang hinila palabas ang bata patungo sa maputlang liwanag na tumatagos mula sa siwang ng bintana. Tumambad sa kanyang paningin ang isang batang babae na marahil ay nasa 7 taong gulang pa lamang, nakasuot ng gula-gulanit na damit na hindi sapat upang itago ang matinding kapayatan nito. Ngunit ang mas dumurog sa puso ni Tari ay ang mga nagkalat na pasa sa braso at binti ng paslit, mga bakas ng walang awang pananakit na hindi dapat maranasan ng isang inosenteng kaluluwa. Nakatitig lamang ang bata sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalaki at puno ng nagtatanong na takot, tila naghihintay ng panibagong hagupit. Walang lumabas na tinig mula sa mga labi ng paslit. Isang malalim at piping pagdurusa ang nakabalot sa buong pagkatao nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Tari ang sarili niya sa mga mata ng bata. Pareho silang pinagkaitan ng pagmamahal, pareho silang itinapon at sinugatan ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanila. Nawala ang matinding bigat ng sarili niyang pighati at mabilis na napalitan iyon ng isang malakas at umuusbong na kalinga. Walang pag-aalinlangan niyang niyakap
ang marupok na katawan ng bata. Ibinuhos niya sa yakap na yon ang lahat ng natitira niyang init, idinikit ang malamig na pisngi ng paslit sa kanyang dibdib upang iparamdam dito na ligtas na ito, na hindi na ito nag-iisa sa madilim at malupit na mundong ito. Ang kanilang tahimik na pag-uunawaan ay nahinto lamang nang maramdaman ni Thari ang pagdating ng mga pamilyar na anino sa pintuan ng kanyang bahay. Ilang mga babaeng kapitbahay na binubuo ng mga manininda ng kakanin at mga biyudang matagal na niyang kakilala bago pa man siya ikasal, ang pumasok na may dalang mainit na lugaw at mga pangunahing gamot. Nanguna si Aling Nena, ang pinakamatanda sa kanila, na may dalang malalim na awa sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng mababa at malumanay na tinig, isinalaysay ng matanda kung paano napadpad ang batang si Maya sa kanilang nayon. Inabando na raw ito ng kanyang mga magulang at iniwan sa pangangalaga ng mga malulupit na kamag-anak na ginawa itong alipin bago tuluyang palayasin ng magkasakit. Ayon sa mga kapitbahay, ang matinding trauma ang dahilan kung bakit tuluyan nang nawalan ng boses ang bata at mas pinipiling magtago sa mga madilim na sulok. Ang mga kwentong ito ay lalong nagpapatibay sa determinasyon ni Thari. Ang pamilya Montalbo ay tinawag siyang isang walang kwentang baog. Ngunit heto ang tadhana. Nag-aalay sa kanya ng isang munting anghel na labis na nangangailangan ng isang ina. Nang makalabas ang mga kapitbahay upang bigyan sila ng espasyo, matiyagang naupo si Thari sa sahig at sinubuan si Maya ng mainit na lugaw. Sa simula ay nag-aalinlangan pa ang bata. Ngunit nang maramdaman nito ang sinseridad sa bawat galaw ni Thari, unti-unti itong kumain hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Ang kabusugan at ang matagal nang inaasam na pakiramdam ng kaligtasan ay mabilis na naganyaya ng antok sa paslit. Ipinatong ni Maya ang kanyang maliit na ulo sa hita ni Thari. Unti-unting pumipikit ang mga mata nito sa ilalim ng banayad na paghaplos ng babae sa kanyang buhok. Habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng bata, hindi napigilan ni Thari ang pag-agos ng isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito bumagsak, naramdaman niya ang pagdampi ng isang magaspang at maliit na palad sa kanyang pisngi. Idinilat ni Maya ang kanyang mga mata ng bahagya at maingat na pinunasan ang luha ni Thari. Isang simpleng kilos na tuluyang nagpatunaw sa nagyayelong puso ng babae. Habang ibinababa ng bata ang kanyang kamay, pabalik sa kanyang dibdib, napansin ni Thari ang isang maliit na piraso ng pulang tela na mahigpit na nakakuyom sa palad nito. Isang telang may kakaiba at masalimuot na disenyo ng paghahabi na hindi pangkaraniwan, tila isang tahimik na mensahe mula sa nakaraan. Isinumpa ni Thari sa kanyang sarili habang yakap ang mahimbing na natutulog na bata, na hindi na siya muling yuyuko upang maging biktima. Gagamitin niya ang bawat hininga upang protektahan ang batang ito, kahit pa mga hulugan ito nang muli niyang pagbangon mula sa sariling mga abo. Ngunit ang maikling kapayapaan na ito ay mabilis na ginulantang pagsapit ng unang sikat ng araw. Ang mabigat at sunod-sunod na paghampas sa manipis na pintuang kahoy ang nagpukaw sa kanilang kamalayan. Nakatayo sa labas ang kapitan ng kanilang barangay, may hawak na isang formal na dokumento at may bakas ng matinding pag-aalala sa mukha nang ipaalam nito na may mga taong galing sa syudad na naguutos na lisanin nila ang bahay at lupaing iyon sa lalong madaling panahon dahil sa isang lumang utang na kailanman ay hindi alam ni Thari. Ang mayabang at malapad na bulto ng tatlong lalaking nagmula pa sa syudad ay tuluyang nagpakipot sa maliit na espasyo sa harapan ng bahay ni Thari. Sa likod ng nag-aalangang kapitan ay ang mga tauhan ni Doña Carmen. May mga matatalim na tingin at mga braso na nagbabadya ng dahas kung hindi susundin ang kanilang utos. Dala nila ang isang pinilit na kasulatan. Pinipilit na ang lupang kinatitirikan ng lumang bahay ay kasama sa mga isinuko ni Thari ng gabing iyon sa mansyon.
Naramdaman ni Tari ang mabilis na paghigpit ng maliliit na kamay ni Maya sa laylayan ng kanyang lumang damit. Ikinubli niya ang nanginginig na paslit sa kanyang likuran at pilit na itinayo nang tuwid ang kanyang sariling mga balikat. Kahit papakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod sa labis na takot at panghihina. Hindi siya aalis. Wala na siyang ibang pupuntahan at hindi niya papayagang agawin ng mga sakim na Montalbo ang kaisa-isang bubong na nagbibigay ng proteksyon sa batang nagtitiwala sa kanya. Ang tensyon sa maalikabok na kalsada ay tila isang napipitig na pisi na handa ng mapatid. Ngunit bigla itong napigilan ng huminto ang isang makinis at itim na sasakyan sa tapat ng kanilang bakod. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking may mataas na tindig, nakasuot ng maayos at formal na damit, na malinaw na hindi nabibilang sa payak na nayon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na awtoridad na nagpatahimik maging sa mga matitigas na tauhan ni Doña Carmen. Malalim at kalmado ang kanyang mga mata habang naglalakad palapit sa gawin ni Tari. Tila isang matibay na sandigan na biglang umusbong sa gitna ng unos. Humarap ang lalaki sa mga armadong tauhan. Walang bakas ng kaba sa kanyang anyo nang simulan niyang gamitin ang batas bilang kanyang matapang na kalasag. Kung pipilitin niyo siyang paalisin ng walang formal na court order, malinaw na illegal eviction at trespassing ang ginagawa ninyo. Gusto niyo bang magkita-kita tayo sa presinto ngayon din? Ang boses ng lalaki ay mababa. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat na tila mga batong ibinabagsak sa pag-asa ng mga kalaban. Nagkatinginan ang mga tauhan. Batid na, hindi nila kayang idaan sa dahas ang isang taong malinaw na may mataas na kaalaman sa batas. Bigo at nagngangalit ang mga bagang, umurong ang mga lalaki at nagpasyang lisanin ang lugar. Bit-bit ang babalang hindi pa tapos ang laban. Nang tuluyang mawala ang mga banta sa paningin ni Tari, unti-unting lumuwag ang kanyang paghinga, kasabay ng paghina ng kanyang mga binti. Susuray-suray siyang napaatras, ngunit bago pa man siya matumba, ay maagap na umalalay sa kanyang braso ang estrangherong nagligtas sa kanya. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, nakilala ni Tari ang pamilyar na anino ng lalaking nagbigay sa kanya ng payong. Noong gabing itinapon siya sa ulan, ang taong tahimik na nagbayad ng kanyang gastusin sa klinika nang walang hinihinging kapalit. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Attorney Gabriel Lucero at nangako itong nagpunta siya roon hindi lamang upang tumulong, kundi upang ibalik ang hustisyang matagal nang ninakaw sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Tari upang magpasalamat, napansin ni Gabriel ang panay ang tago ni Maya sa likod ng babae. Imbes na piliting lapitan ng bata o biglain ito ng yakap na madalas gawin ng mga nakatatanda, dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang matangkad na pangangatawan hanggang sa lumapat ang kanyang mga tuhod sa maalikabok na lupa. Ibinagay niya ang kanyang paningin sa lebel ng mga mata ni Maya. May isang mainit at tapat na ngiti na namuo sa labi ng abogado nang dumukot siya sa kanyang bulsa. Sa kanyang palad ay inalok niya ang isang maliit na candy na gawa sa gatas, naghihintay ng may buong pasensya hanggang sa magkusa ang bata na abutin ito. Ang simpleng senaryong iyon ay nagpabilis sa pagtibok ng puso ni Tari. Isang alon ng matinding damdamin ang dumaan sa kanyang dibdib nang makita kung paano igalang ng isang estranghero ang hangganan at takot ng isang paslit. Isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita kay Anton na palaging diring-diri sa mga batang madungis. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Tari na may isang tunay na lalaking handang maging tagapagtanggol. Pumasok sila sa loob ng maliit na sala upang makapag-usap ng masinsinan. Hindi maiwasan ni Tari na magtaka kung paano naging pamilyar ang isang tanyag na abogadong tulad ni Gabriel sa mga pasikot-sikot ng batas sa kanilang malayong probinsya. Tila may malalim itong koneksyon sa lugar na hindi pa nito sinasabi.
Binuksan ni Gabriel ang kanyang lalagyan ng mga dokumento at maingat na kumuha ng isang makapal na patong ng mga papeles na naglalaman ng mga ebidensyang matagal na niyang sinasaliksik. Ang mga sumunod na salita ng abogado ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa katinoan ni Tari. Tari, hindi lang basta kinuha ng mga Montalbo ang habihan mo. Ang mga papeles na pinirmahan mo ay ginagamit nila ngayon upang magpasok ng malaking halaga ng maruming pera mula sa mga ilegal na transaksyon ng mga kasabwat ni Stella. Ginagawa nilang panlinis ang pangalan mo at kung hindi tayo kikilos, ikaw ang makukulong sa mga kasalanang sila ang gumawa. Napatitig lamang si Tari sa makapal na patong ng mga papeles sa ibabaw ng hapag na kawayan. Nanginginig ang mga labi habang unti-unting pinoproseso ng kanyang isip na ang pagtataksil ng kanyang asawa at biyenan ay hindi nagtapos sa pag-agaw sa kanyang kaligayahan. Nais din nilang ilibing siya ng buhay sa kulungan. Tinitigan ni Tari ang makapal na patong ng mga dokumento sa ibabaw ng kawayang hapag, ngunit sa halip na muling magpatalo sa takot at kawalan ng pag-asa, isang kakaibang alab ang unti-unting nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi na siya tatakbo. Kung inaakala ng mga Montalbo na madali siyang malilibing sa mga kasinungalingang sila ang naghahabi, nagkakamali sila. Kinabukasan, sa tulong ni Gabriel at ng mga kababaihan sa kanilang nayon, inumpisahan nila ang tila imposibleng gawain na buuin muli ang isang habihang Inabel mula sa mga sirang kahoy at lumang kawayan. Walang makabagong kagamitan, tanging ang diwa ng bayanihan at ang mga kamay na sanay sa mabibigat na trabaho ang kanilang naging sandata. Ang bawat pagpukpok na nagbabaon sa mga pako sa matigas na kahoy at ang bawat paghihigpit ng mga lubid na nag-uugnay sa mga poste ay tila pagdudugtong din sa mga nadurog na piraso ng pagkatao ni Tari. Pinagmasdan niya kung paano maghubad ng formal na coat si Gabriel upang tumulong sa pagbubuhat ng mga mabibigat na troso. Pawisan ngunit walang bakas ng reklamo, isang pagpapakumbaba na kailanman ay hindi niya nakita sa kanyang dating asawa. Habang unti-unting nabubuo ang pag-asa sa isang maliit na nayon, isang madilim na ulap ng pagkadismaya naman ang bumabalot sa malawak at modernong pabrika ng mga Montalbo sa syudad. Nakatayo si Stella sa gitna ng mga naglalakihang makina na walang tigil sa paglikha ng libu-libong yarda ng tela. Subalit nang suriin niya ang huling produkto, umapaw ang matinding galit sa kanyang dibdib. Ang mga disenyo ay patag, walang buhay, at malinaw na isang murang panggagaya lamang na walang kaluluwa. Hindi kayang kopyahin ng mga makinarya ang sining na nagmumula sa puso ng isang tunay na manghahabi. Sa labis na inis, binitiwan niya ang matalas na paglapastangan sa kanyang manggagawa at walang pasabing iginawad ang isang malakas na pananakit sa pisngi ng isang babaeng empleyada. Dahilan upang mapayuko ang kaawa-awang tauhan habang pinipigilan ang paghikbi sa harap ng iba pang natatakot na manggagawa. Ano ba to? The patterns look so cheap. O hindi ganito ang Inabel na binabayaran ng mga kliyente natin. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho lahat? Ang mapanlait na bulyaw ni Stella na nag-iwan ng nakasusuyang katahimikan sa buong palapag. Pagsapit ng gabi sa probinsya, ang paligid ay binalot ng isang mapayapa at malamig na hangin. Nakaupo si Tari sa harap ng bagong tayong habihan, sinisimulang ipasok ang mga unang hibla ng cotton na inipon ng kanyang mga kapitbahay. Sa isang sulok ng maliit na sala, tahimik na nagtatrabaho si Gabriel gamit ang kanyang laptop, inaayos ang mga kasong isasampal laban sa mga taong umabuso kay Tari. Ang regular na paggalaw ng mga kahoy na bahagi ng habihan habang pinagsasalit-salit ni Tari, ang mga sinulid ay perpektong sumasabay sa mabilis at banayad na pagdiin ng mga daliri ni Gabriel sa keyboard ng kanyang computer. Ang dalawang magkaibang kilos na ito ay lumikha ng isang payapa at nagkakaisang ritmo sa loob ng bahay, isang musika ng pamilya na nagbigay ng hindi maipaliwanag na kapanatagan
sa pusong matagal ng nangungulila ni Tari. Sa kalagitnaan ng kanyang paghabi, isang buhol ang pumigil sa pag-usad ng kanyang sinulid. Bago pa man siya makakilos upang ayusin ito, naramdaman niya ang paglapit ng isang mainit na presensya. Tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa likuran ng habihan. Dahan-dahan niyang inabot ang nagbuhol na bahagi ng tela. Sa pagsubok niyang paghiwalayin ang mga hibla, hindi sinasadyang nagdampi ang kanyang malalaking daliri sa likod ng palad ni Tari. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tari sa maikling sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang banayad na kuryente na gumapang mula sa kanyang balat patungo sa kanyang dibdib. Nang mag-angat siya ng paningin, nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng madilaw na liwanag ng bombilya. Walang malisya, walang pagmamadali. Tanging isang malalim at tahimik na paggalang ang mababasa sa mga mata ng abogado. Tila ipinaparating nito na ligtas na siya, na ang kanyang mga kamay ay nararapat lamang hawakan ng may pagpapahalaga at hindi kailanman dapat saktan. Ibinalik ni Gabriel ang kanyang atensyon sa sinuukid at maingat itong inayos bago bumalik sa kanyang pwesto, ngunit ang init ng kanyang hawak ay nanatiling nakaukit sa balat ni Tari. Samantala, sa isang madilim at tagong bahagi ng bodega ng pabrika sa syudad, isang palihim na transaksyon ang nagaganap. Lumingalinga muna si Stella upang siguraduhing walang nakatingin bago niya tanggapin ang isang makapal na sobrang naglalaman ng malaking halaga ng salapi mula sa isang lalaking ang muka ay nakakubli sa anino ng kanyang sombrero. Isang lihim na kasunduan na lalong magbabaon sa pamilya Montalbo sa kumunoy ng kasamaan, isang katotohanang patuloy nilang itinatago sa likod ng kanilang pekeng yaman. Pabalik sa tahimik na nayon, ang kapayapaan ni Tari at Gabriel ay biglang binasag ng isang marahas at nagmamadaling paghampas sa manipis na pintuan ng kanilang bahay. Ang lakas ng pagpukpok ay sapat na upang payanigin ang mga haligi ng sala na naging dahilan upang mabilis na magising ang natutulog na si Maya at mahigpit na yumakap kay Tari. Mabilis na tumayo si Gabriel upang harangan ang pinto bago ito maingat na binuksan. Sa bungad ng kanilang tahanan ay bumagsak ang isang babaeng pawisan, magulo ang buhok at may malaking pasa sa gilid ng mata. Nakilala agad ito ni Tari. Siya si Rosa, isa sa mga pinakamatagal na manggagawa sa habihan ng mga Montalbo. Puno ng luha at pagmamakaawa ang mga mata nito nang tumingala siya kay Tari. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot habang pilit na humihugot ng hangin upang magsalita. Ma'am Tari, parang awa niyo na, itago niyo ako. Papatayin nila ako para tuluyan na akong manahimik. Mabilis na inalalaya ni Tari ang nanginginig na si Rosa papasok sa loob ng bahay. Ikinuha niya ito ng isang basong tubig habang maingat na sinusuri ang mga malalalim na pasa sa muka at braso ng kaawa-awang manggagawa. Sa pagitan ng mabibigat na paghinga at panginginig ng mga labi, isinalaysay ni Rosa ang malaimpyernong kalagayan sa loob ng paggawaan ng mga Montalbo. Pilit silang pinagagamit ng mga murang kemikal na nakakalason upang kulayan ang mga pekeng tela ng mas mabilis at sino mang magreklamo sa mabahong amoy at mapanganib na kondisyon ay nakakatikim ng matinding hagupit mula sa mga tauhan ni Doña Carmen at Stella. Ang pagtatapat na ito ay nagbigay ng sapat na dahilan upang mabilis na kumilos si Gabriel. Bit-bit ang layuning ilagay ang ginang sa isang ligtas na lugar kung saan hindi na ito maaabot ng kasamaan ng kanyang mga dating amo. Matapos dalhin si Rosa sa isang tagong bahay na pinamamahalaan ng mga kasamahang abogado ni Gabriel, mabilis niyang hinalungkat ang mga kinakailangang ebidensya laban sa mapang-abusong pamilya. Kabilang sa kanyang mga sinuri ay ang mga lumang rekord ng ospital na pag-aari rin ng mga Montalbo. Umaasang makakita ng mga ulat medikal ukol sa mga manggagawang nasugatan. Subalit, sa gitna ng kanyang maingat na pagsisiyasat, isang nakatagong folder ang pumukaw sa kanyang atensyon. Wala itong kinalaman sa mga manggagawa, kundi isang lumang ulat
na matagal nang ibinaon sa limot upang protektahan ang isang malaking kasinungalingan habang binabagtas ni Gabriel ang madilim na kalsada pabalik sa nayon. Ang kanyang isipan ay binabagabag ng isang matinding sigalot. Ang mga letrang nakalimbag sa papel na nasa tabi ng kanyang upuan ay isang malupit na katotohanan na tiyak na muling magpapadugo sa mga sariwang sugat ni Tari. Ngunit bilang isang lalaking nagmamalasakit sa kapakanan nito, alam niyang hindi niya maaaring itago ang katotohanang magpapalaya sa dalaga mula sa tanikala ng maling paniniwala. Pagdating niya sa lumang bahay, nadatnan niya si Tari na malumanay na hinehele ang mahimbing na natutulog na si Maya sa ibabaw ng makipot na kama. Ang payapang tanawing iyon ay nagbigay ng matinding kirot sa dibdib ni Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tapat ni Tari. Maingat niyang inilapag sa ibabaw ng kawayang hapag ang isang luma at naninilaw na papel. Tiningnan siya ni Tari ng may buong pagtataka. Bago pa man makapagtanong ang babae, inabot ni Gabriel ang nanginginig nitong mga kamay at mahigpit na hinawakan, isang tahimik na paraan ng pagbibigay ng lakas para sa paparating na unos. Ipinapaliwanag ng abogado na ang dokumentong iyon ay ang orihinal na resulta ng pagsusuri ng kalusugan ng mag-asawa 10 taon na ang nakararaan. Isang ulat na sadyang pinalitan at itinago ni Doña Carmen upang pagtakpan ang kapintasan ng kanyang kaisa-isang anak. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tari nang ilipat niya ang kanyang paningin sa malinaw na konklusyon ng doktor na nakasulat sa papel. Hindi siya baog, ang lalaking pinaglingkuran niya ng buong katapatan, ang asawang patuloy na nagdulot ng sakit sa kanyang pagkatao, ay siya palang may sariling pinagdadaanan na hindi kailanman inamin. 10 mahahabang taon, siyang nabuhay sa ilalim ng mabigat na salita at pagtingin ng iba. Tinanggap niya ang mga paratang na tila siya ang may kakulangan. Pinili niyang isantabi ang sarili niyang pangarap na maging isang ina. At araw-araw niyang pasan ang bigat ng kahihiyan. Lahat ng iyon ay dahil sa katotohanang matagal na niyang hindi alam. Ang bigat ng 10 taong kasinungalingan, ang mga gabi ng tahimik na pagluha at paninisi sa sarili ay sabay-sabay na gumuho at dumagan sa kanyang balikat. Wala siyang inilabas na boses upang hindi magising si Maya. Ngunit ang kanyang buong katawan ay niyanig ng isang matinding paghikbi na nagmumula sa pinakasulok-sulukan ng kanyang winasak na kaluluwa. Hindi na nagbitiw ng kahit anong salita si Gabriel upang aluin siya dahil alam nitong walang salita ang sapat upang mabawi ang isang dekadang ninakaw sa babaeng nasa kanyang harapan. Sa halip, hinila niya si Tari palapit sa kanya at ibinalot ang kanyang mga matitipunong braso sa nanginginig na likuran nito. Idinikit niya ang ulo ni Tari sa kanyang dibdib, nagbibigay ng isang tahimik ngunit hindi matitinag na sandigan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang damit ng mga luhang puno ng pait, hinanakit, at napakatagal na panahong inipon. Sa ilalim ng banayad at nagpoprotektang yakap na yon, unti-unting nakaramdam si Tari ng isang malalim na kaluwagan. Wala siyang kasalanan, siya ay buo, siya ay sapat, at higit sa lahat, siya ay biktima ng isang napakasamang ilusyon. Habang unti-unting humuhupa ang kanyang pagtangis, isang panibago at nakakakilabot na katanungan ang malinaw na nabuo sa isipan ni Tari. Kung walang kakayahang bumuo ng buhay si Anton dahil sa matagal na nitong kapansanan, kaninong dugo at laman ang dinadala ngayon ng kanyang mapagmalaking kabit na si Stella sa sinapupunan nito? Dahan-dahang inangat ni Tari ang kanyang mukha mula sa dibdib ni Gabriel. Pinunasan niya ang mga natitirang luha sa kanyang pisngi, ngunit ang kalungkutan at awa sa sarili ay tuluyan ng naglaho sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at matalim na determinasyon na hindi pa nakikita ni Gabriel noon. Gabriel, ayoko na lang basta bawiin ang habihan ko. Ang matatag niyang wika, ang bawat pantig, ay may dalang bigat ng 1,000 paniningil.
Gusto kong kunin ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki nila. Gusto kong makita silang gumagapang hanggang sa wala na silang matira, kundi ang sarili nilang kahihiyan. Ang nag-aapoy na paningin sa gitna ng dilim. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa mga siwang ng bintanang kawayan ay tila mas maliwanag at mas malinis kumpara sa mga nakaraang umaga na naranasan ni Tari sa loob ng 10 taon. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, ang mapanirang paniniwala na siya ay isang kulang at walang silbing babae dahil lamang sa hindi siya biniyayaan ng anak. Ang katotohanang natuklasan niya kagabi ay nagsilbing apoy na tumupok sa lahat ng kanyang pagdududa sa sarili. Pinagmasdan niya si Maya na mahimbing pa ring natutulog. Ang maliit na dibdib nito ay payapang tumataas at bumababa sa bawat hininga. Hinaplos ni Tari ang noo ng bata at sa sandaling iyon, nadama niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya manghahabi para lamang mabuhay. Manghahabi siya upang itayo ang katotohanan. Lumabas si Tari sa maliit na kusina at dinatnan si Gabriel na abala sa pagtitimpla ng kape. Ang bango ng mainit na inumin ay humahalo sa sariwang amoy ng umaga sa probinsya. Saglit na natigilan ng abogado nang makita ang anyo ni Tari. Wala na ang matinding pamamaga ng mga mata nito at ang dati ay nakayukong mga balikat ay nakatayo na ngayon ng may panibagong dangal. Isang tipid, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang iniabot niya ang isang basong may umuusok na kape. "You look different today, Tari. Parang nabunutan ka ng tinik na kasing laki ng bundok." Ang banayad na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na balabal na bumabalot sa kalamigan ng umaga. Uminom ng kaunti si Tari bago tumingin ng diretso sa mga mata ng abogado. "I feel liberated, Gabriel. For 10 years, I lived in a prison of lies. Akala ko, ako ang may problema. Akala ko, utang ko sa kanila ang lahat dahil tinanggap nila ang isang tulad ko. But now I realize, they were the ones who were empty. Sila ang may kakulangan, kaya kailangan nilang magnakaw ng dangal ng iba para lang magmukhang buo." Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa plano para sa muling pagbubukas ng maliit na organisasyon ng mga kababaihan sa nayon. Ngunit sa likod ng kanilang mga plano, nananatili ang matalas na imbestigasyon ni Gabriel. Ipinakita niya kay Tari ang isang litratong nakuha ng kanyang tauhan mula sa labas ng pabrika ng mga Montalbo. Nakunan doon si Stella na palihim na nakikipag-usap sa isang lalaking may kaduda-dudang anyo. Ang bawat kilos ng dalawa sa larawan ay nagpapakita ng isang malalim na ugnayan na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pagkakaibigan o negosyo. Habang nangyayari ang pagbangon sa probinsya, ang mansyon ng mga Montalbo ay tila isang napipitig na pisi na handa ng mapatid. Sa loob ng marangyang silid, hindi mapakali si Stella habang pilit na isinusuot ang isang masikip na damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig tuwing hahaplusin niya ang kanyang tiyan. Pumasok si Doña Carmen na may dalang isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-uumapaw na galak para sa inaasahang tagapagmana. Ngunit ang bawat matamis na salita ng matanda ay tila isang lason para kay Stella. "Ubusin mo yan, Stella. Kailangang malusog ang apo ko. Bukas, isasama kita sa pinakamagaling na doktor sa syudad para sa isang masusing check-up. I want to make sure everything is perfect for the Montalbo heir." Ang masayang sabi ng matanda. Mabilis na napawi ang kulay sa mukha ni Stella. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis habang ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Pilit siyang gumagawa ng mga dahilan upang maiwasan ang nakatakdang appointment, ngunit ang pagiging porsigido ni Doña Carmen ay hindi matitinag. Alam ni Stella na ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa pagguho ng kanyang mga kasinungalingan. Bumalik ang eksena sa tahimik na dampa ni Tari pagsapit ng hapon. Nakaupo siya sa kanyang habihan, ang mga kamay ay mabilis at maingat na nagpapasok ng mga makukulay na sinulid. Ang ritmo ng habihan
ay tila naging pintig ng kanyang sariling puso. Matatag, determinado, at puno ng buhay. Si Gabriel ay nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tari. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi na maikakaila. Nakikita niya ang isang sining na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Lumapit si Gabriel at muling inilabas ang kanyang cellphone. May natanggap siyang bagong impormasyon mula sa kanyang kasamahang abogado na nag-imbestiga sa lalaking kausap ni Stella sa litrato. Ang mga salitang binigkas ni Gabriel ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa huling piraso ng misteryo. Tari, we found out who that man is. He is a professional debt collector mula sa isang malaking sindikato sa Manila. At hindi lang iyon, he was Stella's former lover bago pa siya napunta kay Anton. Based sa records, never silang naghiwalay ng tuluyan. Tumigil ang paggalaw ng habihan ni Tari. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging napakabigat, habang ang katotohanan ay unti-unting nagliliwanag sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng revelasyon. Kung ganoon, ang batang dinadala niya, hindi lang ito basta hindi kay Anton. It could be a part of a much bigger scam, Gabriel. Sila ang nagnanakaw sa pamilya Montalvo at ginagamit nila ang galit ni Doña Carmen sa akin para makuha ang lahat. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng mabilis na pumasok si Maya sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang itinuturo ang kalsada sa labas. Mula sa malayo, ang matinding alikabok na nililikha ng ilang nagbibilisang sasakyan ay papalapit sa kanilang tahanan. Bitbit ang isang panganib na hindi nila inaasahan sa oras na yon ng kapayapaan. Akala mo ba makakatakas ka na sa amin, Tari? Hanggang ngayon, pabigat ka pa rin sa dangal ng mga Montalvo. Ang matining na boses ni Doña Teresita ay tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng hapon. Lumabas siya mula sa isang marangyang sasakyan habang ang makapal na alikabok mula sa mabilis na paghinto ng mga gulong ay dahan-dahang lumulutang sa paligid ng kanyang mamahaling kasuotan. Kasunod niya si Anton na may bakas ng matinding pagkayamot at selos sa kanyang mga mata nang makita ang anyo ng dating asawa na tila mas nagliwanag at tumapang sa gitna ng kahirapan. Sariwa pa ang init ng sinulid sa mga daliri ni Tari habang tinuturuan niya si Maya sa sining ng paghahabi. Ang kanyang puso ay kasalukuyan pa sanang pumapaimbulog sa ligaya ng pagtuturo. Ngunit ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na karayom na pilit itinusok sa kanyang mga bagong hilom na sugat. Pakiramdam ni Tari ay bumalik ang pamilyar na panginginig ng kanyang mga kamay, ang tila pagkaubos ng hangin sa kanyang baga sa tuwing nasa malapit ang babaeng 10 taon siyang kinontrol at minaliit. Napahawak siya ng mahigpit sa laylayan ng kanyang damit, pinipigilan ang sariling bumalik sa pagiging isang mahinang biktima na tila isang lantang dahon na handang tangayin ng kahit anong hangin. Bago pa man makahakbang si Anton upang muling insultuhin ang kanyang dating asawa, isang matatag at protektibong presensya ang biglang humarang sa kanilang harapan. Tumayo si Gabriel sa gitna ni Tari at ng mga Montalvo, ang kanyang mga balikat ay tila isang hindi matitinag na kuta. Ang matatalim na titig ng abogado ay sapat na upang mapatigil ang anumang balak ng mga dumating. May isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa puso ni Tari nang maramdaman niya ang init ng katawan ni Gabriel sa kanyang harapan. Isang proteksyon na kailanman ay hindi niya naranasan kay Anton, na madalas ay siya pang unang nang iinsulto sa kanya noon. I am her legal counsel at kung wala kayong dalang formal na utos mula sa korte, mas mabuting lisanin niyo ang lugar na ito bago ko kayo sampahan ng kasong harassment. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, na tila mga batong ibinabagsak sa gitna ng tuyong lupa. Napatawa ng mapait si Doña Teresita, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding galit habang nakatitig sa dalawa. Counsel? O baka naman lover?
Kaya mo pala kami iniwan ng ganoon kadali, Tari, dahil may kapalit na agad ang anak ko. Isang abogadong handang pumatol sa isang baog at mahirap na babaeng tulad mo. You are a disgrace to the name we gave you. Naramdaman ni Tari ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Ang bawat salitang baog at mahirap ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang mapayuko siya ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ni Gabriel. Hinawakan ng braso nito nang may tiwala at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang dating biyenan. Nakikita niya ang takot na nagkukubli sa likod ng katapangan ng matanda. Isang takot na baka mawawala ang lahat ng kanilang pinoprotektahang imahe. Tumingin si Anton kay Tari. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamataas. You think you can start over with this little weaving shop? All the designs you're making, lahat ng inabel na hinahabi mo, sa amin na yon ngayon. You signed the papers, Tari. Any pattern from your hands is legally property of the Montalvo Textiles. Wala kang mapapala rito. Ang bawat kataga ni Anton ay nag-iwan ng isang malalim at masakit na katanungan sa isipan ni Tari. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga daliring dumaan sa libu-libong hibla ng sinulid upang lumikha ng sining na hango sa kanyang sariling kaluluwa. Maari nga bang pati ang kanyang sining at talento ay nakakadena pa rin sa mga taong sumira sa kanyang buhay? Ang katahimikan ng hapon ay muling binalot ng isang nakabibinging tensyon, habang ang anino ng nakaraan ay tila pilit na lumalamon sa liwanag ng kanyang bagong simula. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa daloy ng dugo ni Tari, nagpapabigat sa kanyang bawat hininga at nagpapamanhid sa kanyang mga pandama. Ang kaisipang pati ang sining na nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa. Ang mga disenyo ng inabel na bunga ng kanyang mga pangarap at pagtitiis ay nakakadena pa rin sa pamilyang sumira sa kanya, ay isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Napatingin si Tari sa kanyang mga palad, ang mga daliring may mga kalyo dahil sa libu-libong oras ng paghabi, at naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na isuko na lamang ang lahat. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang katinoan, naramdaman niya ang mahigpit at mainit na hawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Ang presensya ng abogado ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat, nagpapaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Humarap si Gabriel kay Anton nang may isang mapang-uyam na ngiti, isang ekspresyong puno ng kumpiyansa na nagpaliit sa pagkatao ng kanyang kalaban. You're mistaken, Anton. Ang pinirmahan ni Tari ay isang kasunduan para sa pamamahala ng pisikal na siyongdet, hindi ang kanyang intelektual na kakayahan at mga likas na talento. Sining ang bawat hibla ng kanyang hinahabi, at sa ilalim ng batas, ang malikhaing kaisipan ay hindi kailanman maaaring maging ari-arian ng isang korporasyon nang walang sapat at patas na kabayaran. If you want to claim her patterns, then we will see each other in court for intellectual property theft and illegal exploitation. Ang boses ni Gabriel ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat ng 1,000 banta na nagpatahimik maging sa matalas na dila ni Doña Teresita. Hindi nakalagpas kay Tari ang panandaliang pag-aalangan sa mga mata ni Anton. Ang kayabangan nito ay biglang napalitan ng isang lihim na takot, tila isang batang nahuling nagnanakaw ng laruan. Mabilis na hinila ni Doña Teresita ang braso ng kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkahiya sa harap ng mga taong nayon na nagsisimula ng magbulungan sa paligid. Huwag mong sayangin ang laway mo sa kanila, Anton. Let the lawyers handle this. Siguraduhin ninyong handa kayo dahil gagawin kong impyerno ang buhay ninyo hanggang sa wala na kayong matira. Pagkatapos bitawan ang huling banta, mabilis silang sumakay sa kanilang sasakyan. Ang marahas na pag-ikot ng mga gulong ay naglikha ng isang makapal na usok at alikabok na pansamantalang bumalot sa harapan ng bahay ni Tari.
bago ito dahan-dahang pinalis ng ihip ng hangin. Nang muling bumalik ang katahimikan sa paligid, naramdaman ni Tari ang tuluyang pagbagsak ng kanyang lakas. Napaupo siya sa isang mahabang upuang kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Lumapit si Gabriel at tumabi sa kanya, ngunit nanatili itong tahimik. Hinahayaan ang bawat bugso ng damdamin ni Tari na lumabas ng kusa. Inabot ng abogado ang nanginginig na kamay ng dalaga at dahan-dahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "Tari, look at me." Ang bulong ni Gabriel na puno ng pagsuyo. "Your hands are not their property. Your soul is not their property. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan kanila ulit, kahit sa pamamagitan pa ng mga papeles na yan. Do you believe me?" Tumingala si Tari at nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng dapit hapon, nakita niya ang isang katapatan na matagal na niyang kinalimutan na umiiral pa pala sa mundo. Ang pag-aalaga ni Gabriel ay hindi katulad ng possessive na pag-ibig ni Anton. Ito ay isang suportang nagbibigay ng kalayaan, isang pag-ibig na handang maging kalasag nang walang hinihinging anuman. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tari. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang hindi siya kailangang maging perpekto o maging isang tagapagmana para lamang mahalin. Isang magaan na pakiramdam ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang uri ng kilig na hindi nakakabulag kundi nagbibigay ng linaw sa kanyang hinaharap. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay mabilis na nabahira ng isang bagong panganib. Pumasok si Rosa mula sa kusina. Ang mukha ay mas maputla pa kaysa sa karaniwan. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya mula sa isa sa mga dating kasamahan sa pabrika na palihim na nagpapadala ng balita. Sa loob ng liham ay nakasulat ang isang nakapanghihilakbot na plano. "Stella is planning to sell the original weaving master patterns of Tari's family to an international black market buyer to cover the massive debts that Doña Teresita has been hiding from Anton." At ang mas malala, ang transaksyon ay magaganap sa gabi ng darating na pista ng bayan, kung saan ang lahat ay abala sa selebrasyon. Napatayo si Tari, ang kanyang puso ay mabilis na tumatibok sa tindi ng kaba at galit. Kung maibebenta ang mga orihinal na pattern, tuluyan nang mawawala ang kasaysayan at dangal ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Gabriel at nakita rin niya ang kaparehong determinasyon sa mga mata nito. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang pinagmamasdan nila ang papadilim na langit. Kaya ba nilang pigilan ang huling pagnanakaw na ito? O ang sining ng mga jandayan ay tuluyan na ngang magiging biktima ng kasakiman ng mga Montalvo? Hindi lang nila nanakaw ang aking mga tela, Gabriel, nais din nilang ipagbili ang kaluluwa ng aking ama sa mga taong walang ibang alam kundi ang halaga ng salapi. Ang boses ni Tari ay nanginginig sa pagitan ng matinding galit at pighati habang nakatitig sa malamlam na liwanag ng gasera. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang piraso ng sinulid, ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang kaisipang ang mga orihinal na master patterns, ang mga blueprint ng bawat disenyo na pinaghirapan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay itatrato lamang bilang isang commodity sa black market ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat disenyo roon ay may kwento. Bawat kurba at bawat kulay ay simbolo ng mga sakripisyo at tagumpay ng kanyang mga ninuno. Ang gabi sa nayon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikan na nagbabantay sa paparating na unos. Ngunit sa labas, ang mga paghahanda para sa pista ng bayan ay nagsisimula na. Maririnig ang mabibigat na hakbang ng mga lalaking nagkakabit ng mga makukulay na banderitas sa mga poste at ang malayo ngunit masiglang himig ng banda na nag-eensayo para sa parada.
Ang amoy ng mga nilulutong kakanin ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin. Isang pagdiriwang na dapat sana ay puno ng saya. Ngunit para kay Thari, ito ay isang takdang oras ng paniningil. Pinagmasdan niya si Maya na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib nito ay payapang tumataas at bumababa, walang kamalay-malay, sa panganib na muling bumubuntot sa kanilang bagong tahanan. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Thari. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na init sa malamig na gabi. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kamay ng dalaga. Ang magaspang ngunit mapagkalingang palad ng abogado ay tila naging isang matibay na sandigan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tabi ng kay Thari, sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Ang bawat mabilis na pagtibok ng puso ni Thari ay tila humahanap ng kaparehong ritmo sa katahimikan ni Gabriel. "Thari, look at me. Hinding-hindi ko hahayaang mawala ang legacy niyo. We will get those patterns back, I promise you that." Ang bulong ni Gabriel na puno ng paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Isang uri ng pangako na hindi nakabase sa mga papeles o kontrata, kundi sa isang damdaming dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thari na ang kanyang mundo, na dati ay puno ng mga butas at punit, ay dahan-dahang tinatahi muli ng taong nasa kanyang harapan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang bihirang pagkakataon ng katapangan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ng sarili na pansamantalang maging mahina sa bisig ng kanyang tagapagtanggol. Samantala, sa isang marangyang suite sa syudad, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at usok ng sigarilyo. Nakatayo si Stella sa harap ng isang malaking bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nais niyang angkinin. Sa kanyang tabi ay ang isang lalaking may madilim na anyo. May hawak na isang itim na bag na naglalaman ng mga antigong papel, ang mga master patterns ng pamilya Jandayan. Ang bawat paggalaw ni Stella ay puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang cellphone, naghihintay ng kumpirmasyon mula sa international buyer. Ang utang na iniwan ni Doña Teresita ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan, at ang pagbebenta ng mga dokumentong ito ang kanyang tanging paraan upang hindi siya tuluyang mabaon sa kumunoy na siya rin ang gumawa. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang takot na baka may makatuklas ng kanyang plano ay lalong nagpapabilis sa kanyang paghinga. Bumalik ang eksena sa nayon nang biglang may dumating na balita mula sa isa sa mga tauhan ni Gabriel na nagbabantay sa syudad. Ang mukha ng abogado ay biglang naging seryoso nang basahin ang mensahe sa kanyang screen. Tumingin siya kay Thari. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Napaaga ang transaksyon, Thari. Hindi na sila maghihintay sa gabi ng pista. Gaganapin ang bentahan bukas ng madaling araw sa gitna ng selebrasyon ng prosesyon sa lumang simbahan. Ang mabilis na pag-akyat ng takot sa dibdib ni Thari ay tila isang alon na handang lumunod sa kanya. Bukas, ang sining ng kanyang ama, ang dugo at pawis ng kanyang mga ninuno ay tuluyan ng mawawala sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit bago pa man siya muling lamunin ng kaba, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng kanilang bakod. Isang tao na hindi nila inaasahang makikita sa ganoong oras. Isang taong may dalang isang lumang susi na tila magbubukas sa pinakamadilim na lihim ng pamilya Montalvo. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang ang bawat minuto ay tila isang ticking clock na nagbabanta sa kanilang kinabukasan. Sino ang taong ito at ang susi ba na kanyang dala ay sapat na upang iligtas ang dangal ng mga Jandayan? O ito ang huling patibong na tuluyang wawasak kay Thari? Ang misteryosong anino sa labas ng bakod ay dahan-dahang lumapit sa mabuway na ilaw ng gasera.
At doon ay tumambad ang mukha ni Aling Mercedes, ang matandang mayordoma na nagsilbi sa mga Montalbo sa loob ng 3 dekada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng madaling araw, kundi dahil sa bigat ng konsensyang matagal na niyang pinapasan. Sa kanyang palad ay nakahiga ang isang kinakalawang ngunit matibay na susi, isang susi na ayon sa kanya ay magbubukas sa lihim na taguan sa silong ng mansyon kung saan totoong nakatago ang mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng Siongdet at ang mga tunay na master patterns na hinahanap ni Stella. Ang ibinebenta ni Stella sa syudad ay mga kopya lamang, ngunit kung hindi ito mapipigilan, ang dangal ng pangalang Jandayan ay tuluyan pa ring mababahiran ng dumi ng ilegal na kalakalan. Ang bawat salita ni Aling Mercedes ay tila isang haplos ng katarungan sa pusong matagal nang nagdurusa ni Tari. Nalaman niyang si Aling Mercedes ang palihim na nagmasid sa lahat ng pang-aapi sa kanya, at ito rin ang kumuha sa orihinal na mga pattern bago pa man maisipan ni Stella na nakawin ang mga ito. Ang susing hawak nito ay ang huling piraso ng katotohanan. Niyakap ni Tari ang matanda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat nito bilang pasasalamat sa katapatang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Tari ang kamay ni Gabriel na pumatong sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na oras na para tapusin ang laban na ito. Mabilis silang naghanda para sa paglalakbay patungo sa lumang simbahan sa bayan, kung saan gaganapin ang prosesyon at ang nakatagong transaksyon ni Stella. Ang madaling araw ay binalot ng makapal na hamog, at ang bawat hakbang nila sa tuyong dahon ay lumilikha ng marahang kaluskos na tila babala ng kalikasan. Habang naglalakad sa gitna ng katahimikan, hindi mapigilan ni Tari ang mangatal sa takot at pananabik. Biglang hinawakan ni Gabriel ang kanyang malamig na kamay, pinagsalikop ang kanilang mga daliri nang may higpit na tila sumusumpang hindi siya bibitiw. Sa ilalim ng malabong liwanag ng papalubog na buwan, nagtama ang kanilang mga mata. Ang pag-aalaga sa mga mata ni Gabriel ay tila sapat na upang tunawin ang anumang pangamba sa puso ni Tari. Isang banayad na halik ang idinampi ng abogado sa likod ng palad ni Tari, isang pangakong mas matimbang pa sa anumang kasulatan. Nang marating nila ang plaza ng bayan, ang kapaligiran ay puno na ng mga deboto na may hawak na naglalakihang kandila. Ang bawat ningas ng apoy ay tila sumasayaw sa ritmikong pag-indayog ng mga anino sa pader ng lumang simbahan. Sa gitna ng mga bulong ng dasal at ang mabagal na pag-usad ng mga karosa, namataan nila ang bulto ni Stella sa isang madilim na sulok sa likod ng kampanaryo. Kasama nito ang lalaking debt collector na dati nitong kasintahan. Hawak ni Stella ang isang bag na inaakala nitong naglalaman ng kayamanan ng mga Jandayan. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at pagmamadali. Ang bawat mabilis na paglinga ni Stella sa paligid ay nagpapakita ng kanyang lumalalang nerbiyos. Lalapit na sana si Tari nang biglang mapansin ni Gabriel ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa malayo. Lumabas mula roon si Doña Teresita na tila may hinala na rin sa ikinikilos ng kanyang paboritong manugang. Ang bawat matapang na hakbang ng matanda patungo sa kinaroroonan ni Stella ay tila isang orasang nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanilang mga kasinungalingan. Sa pagkakataong yon, napansin ni Tari ang isang mahalagang detalye. Ang lalaking kasama ni Stella ay may suot na pulang tela sa kanyang leeg. Isang telang may disenyo na kaparehong-kapareho ng pirasong hawak-hawak ni Maya gabi-gabi. Ang bawat pintig ng puso ni Tari ay naging kasing lakas ng tunog ng kampana na hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. Isang matinding revelasyon ang tila sasabog sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito, ang pag-agaw sa kanyang asawa, ang pagbebenta ng kanyang sining, at ang misteryo sa likod ng bata,
ay magkakabit-kabit sa isang madilim na ugnayan na hindi niya inaasahan. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon habang nakaturo sa direksyon ni Stella. Gabriel, hindi lang nila ninanakaw ang aking mga pattern. Ninanakaw nila ang mismong pagkatao ng bawat isa sa atin. Isang hakbang na lamang at magtatagpo ang tatlong panig sa ilalim ng malamig na liwanag ng simbahan. Ngunit bago pa man makasigaw si Thari upang harapin sila, isang bigla ang paggalaw mula sa madilim na pasilyo ng kampanaryo ang nagpapatigil sa lahat. Isang hindi inaasahang tinig ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig na nagmula sa taong hindi dapat naroroon. At ang bawat salitang binitiwan nito ay tila isang hatol na wawasak sa huling pag-asa ng mga Montalvo. Stella, tapos na ang laro nating dalawa. Ang boses na nagmula sa dilim ng kampanaryo ay parang isang malamig na hangin na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso sa paligid. Dahan-dahang humakbang palabas si Anton mula sa mga anino. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga kandilang tila malapit ng mapundi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay bakas ngayon ng isang malalim at hindi maipaliwanag na pait. Sa kanyang likuran ay sumunod ang ilang mga tauhan ng barangay. Bit-bit ang isang katotohanang hindi na kayang itago ng kahit anong marangyang tabing. Napabitaw si Stella sa bag na hawak niya. Ang pagbagsak nito sa semento ay naglikha ng isang mabigat na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang dating kasintahan na debt collector ay mabilis na umurong, naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit ang bawat daanan ay tila dahan-dahan nang sinasara ng mga debotong nakapaligid sa kanila. Ang panginginig ng mga labi ni Stella ay hindi na maikakaila. At ang pawis sa kanyang noo ay mabilis na humalo sa makapal na make-up na nagmukhang maskara ng isang talunang kontrabida. Anton, babe, let me explain. I did this for us para mabayaran ang utang ni tita. Ang nauutal na pagsusumamo ni Stella, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi siya nilapitan ni Anton. Sa halip lumingon ang lalaki kay Doña Teresita na kasalukuyang nakatayo sa isang tabi, naninigas ang buong katawan sa tindi ng gulat at kahihiyan. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas upang manakit, ay ngayon ay nakalaylay na lamang sa kanyang gilid, nanginginig sa bawat salitang binitawan ng kanyang anak. Narinig ko ang lahat, ma. Narinig ko kung paano niyo pinagtulungan si Tari. At narinig ko rin kung paano niyo ako ginawang tanga. Ang boses ni Anton ay gumuho sa gitna ng pangungusap. Ang bawat pantig ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong si Tari. Kasabay si Gabriel na nananatiling nakahawak sa kanyang siko bilang suporta. Ang bawat hakbang ni Tari sa gitna ng plaza ay puno ng isang bagong uri ng kapangyarihan, isang dangal na hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa katotohanan. Inilabas ni Gabriel ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumentong medikal at ang resulta ng investigasyon sa nakaraan ni Stella. Anton, hindi lang ang pera niyo ang ninakaw ng babaeng iyan. Ang mahinahong wika ni Gabriel, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng madaling araw. Ang batang sinasabi niyang tagapagmana niyo ay hindi sayo. At ang mas masakit, alam ni Doña Teresita ang katotohanan tungkol sa kondisyon mo 10 taon na ang nakararaan, ngunit mas pinili niyang sirain ang buhay ni Tari para lang mapanatili ang imahe ng inyong pamilya. Tila isang malakas na hampas ng alon ang tumama sa katinoan ni Anton. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng pagtatanggi, ngunit ang pananahimik at pag-iwas ng tingin ni Doña Teresita ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Ang bawat panlalait na ibinato nila kay Thari, ang bawat gabing umiyak ang babae dahil sa paniniwalang siya ang may kakulangan,
ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Ang kahihiyan sa harap ng buong nayon sa gitna ng isang sagradong prosesyon ay ang pinakamabigat na parusang maaaring tanggapin ng mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Lumingon si Anton kay Tari. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, punong-puno ng pagmamakaawa na tila isang asong naghahanap ng masisilungan. Tari, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko. Hindi na hinayaan ni Tari na matapos ang lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Anton at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot o kahit anong bahid ng pag-ibig. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa para sa isang taong kailanman ay hindi natutong tumayo para sa tama. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali bago pa mahuli ang lahat, Anton. Ang matatag na sagot ni Tari, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. 10 taon akong naniwala sa mga kasinungalingan nyo. 10 taon akong namatay ng paulit-ulit dahil sa inyo. Ngayon, ang bawat hibla ng Inabel na hinahabi ko ay hindi na para sa inyo. Ito ay para sa akin, para kay Maya, at para sa katotohanang hinding-hindi nyo na kailanman mananakaw. Habang ang mga tanod ay nagsisimulang lapitan sina Stella at ang kanyang kasabwat upang dalhin sa himpilan, isang biglaang sigaw mula kay Doña Teresita ang bumasag sa huling piraso ng katahimikan. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula bago tuluyang nawalan ng kulay at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento ng plaza. Ang bawat deboto ay napaatras at sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ng lahat habang ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa langit. Ito na ba ang katapusan ng sumpa ng mga Montalbo? O may mas malalim pa bang trahedyang idudulot ang kanilang mga lihim bago tuluyang makamit ni Tari ang kapayapaan? Ang mabilis na pagdating ng ambulansya ay nagdulot ng panibagong ingay sa gitna ng matahimik na prosesyon. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay tila mga saksi sa pagbagsak ng isang dating makapangyarihang kaharian. Maingat na binuhat ng mga mediko ang naninigas na katawan ni Doña Teresita patungo sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mukha, na dati ay laging puno ng puot at pagmamaliit, ay ngayon ay wala ng anumang ekspresyon. Tila isang rebultong gawa sa asoge na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Anton sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang mga huling bakas ng dangal ng kanilang pamilya na isinasakay sa ambulansya. Wala siyang magawa, kundi ang panoorin ang tuluyang pagguho ng lahat ng kanyang kinagisnan. Sa kabilang dako ng plaza, ang mga tanod at pulis ay dahan-dahan nang inilalayo si Stella at ang kanyang kasabwat. Ang bawat hakbang ng babae sa gitna ng nagmamasid na madla ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang marangyang damit ay naging gusot-gusot na at ang bawat panlalait mula sa mga taong nayon ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang pagkatao. Tumingin si Stella kay Tari. Ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit. Ngunit ang bawat hininga niya ay puno na ng desperasyon. Alam niya na ang bawat pagnanakaw na ginawa niya sa puso at yaman ng mga jandayan ay may katumbas ng rehas na naghihintay sa kanya sa syudad. Nang muling bumalik ang katahimikan sa paligid, naramdaman ni Tari ang isang malambot at maliit na kamay na sumingit sa kanyang palad. Si Maya iyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bata ay hindi nagsalita, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito ay sapat na upang ipaalala kay Tari kung bakit kailangan niyang manatiling matatag. Lumapit si Gabriel sa kanilang tabi. Ang kanyang presensya ay tila luisang hindi matitinag na kuta
Sa gitna ng duguang labanan, hinaplos ng abogado ang balikat ni Thari, isang tahimik na pagkilala sa tagumpay na nakamit nito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. Thari, wait! Ang paos na tinig ni Anton ang bumasag sa kanilang sandali. Dahan-dahang lumingon si Thari at nakita ang kanyang dating asawa na naglalakad patungo sa kanya. Ang anyo ni Anton ay tila isang anino na lamang ng lalaking minahal niya noon. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi na kayang pawiin ng kahit anong pagsisisi. Huminto si Anton sa harap nila, hindi makatingin ng diretso kay Gabriel at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa babaeng 10 taon niyang sinaktan. Tari, I know. I know there's no amount of apology that can fix what we did to you. Ang panginginig ng boses ni Anton ay tila isang marupok na sinulid na handang mapatid anumang sandali. I lost everything today. My mom, my name, and you. But please, if there's any part of you that remembers our first few years, can we just talk? I want to make things right. I will return the weaving shop, everything. I'll do anything you want, basta wag mo lang akong tingnan ng ganyan na parang isang estranghero na lang ako sa buhay mo. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Naramdaman ni Thari ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding awa para sa isang taong hindi kailanman natutong pahalagahan ang tunay na yaman. Tumingin siya kay Gabriel at nakita niya sa mga mata ng abogado ang isang tahimik na pagtitiwala. Hinahayaan siya nitong magdesisyon para sa kanyang sariling kalayaan. Muling ibinalik ni Thari ang kanyang tingin kay Anton. Ang kanyang boses ay naging kasing linaw ng kristal at kasing tatag ng nara. Anton, ang mga hibla ng Inabel na hinahabi ko ay hindi na kailanman magkakabit-kabit para sa iyo. Ang bawat salita ni Thari ay may dalang bigat ng 1,000 araw ng pagdurusa. Ang sugat na ginawa niyo ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-uusap. Binibigyan kita ng kapatawaran, hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay. Ang siyong debt ay babawiin ko sa pamamagitan ng batas, hindi dahil sa awa mo, kundi dahil iyon ang katarungan para sa aking ama. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Anton nang marinig ang huling hatol ni Thari. Tila isang nakabibinging pasabog, ang bawat salitang binitawan ng babae, winawasak ang huling pag-asa ng lalaki na maibalik ang nakaraan. Dahan-dahang tumalikod si Thari, kasabay ang pag-alalay ni Gabriel sa kanyang likuran. Naglakad sila palayo sa plaza, patungo sa direksyon kung saan ang araw ay nagsisimulang sumikat ng may panibagong pag-asa. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang mabilis na paghinto ni Thari ang nagpalingon sa kanila sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kalsada, nakita ni Thari ang maliit na pulang tela na hawak-hawak ni Maya na dahan-dahang tinatangay ng hangin patungo sa direksyon ng ambulansyang lulan, si Doña Teresita. Ang telang iyon na naging simbolo ng misteryo at sakit ay tila isang tahimik na pamamaalam sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang tanong na naiwan sa isipan ni Thari habang pinagmamasdan ang naglalahong ambulansya ay kung tunay na nga bang malaya na siya o kung ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling mga anino sa bawat hibla ng kanyang hinaharap na kaligayahan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalawak na bintana ng bagong bukas na hibla ni Ina ay tila isang banal na basbas na nagbibigay ng ginto sa bawat hibla ng mga sinulid na nakasabit sa paligid. Ang paligid ay puno ng buhay, ang regular na pag-ugoy at paghampas ng mga kahoy na bahagi ng 12-dosenang habihan ay lumilikha ng isang masiglang himig na tila pintig ng puso ng isang nayong muling nabuhay. Ang bawat babaeng nakaupo sa harap ng kanilang mga gawa ay may dalang mga kwento ng pighati na ngayon ay dahan-dahan ng pinapalitan ng pag-asa at sariling dangal. Pinagmasdan ni Thari ang kabuuan ng kanyang pangarap na natupad. Ang bawat disenyo ng Inabel
na dati ay tila mga anino lamang sa kanyang isipan, ay ngayon ay naglalakbay na patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Bitbit ang katotohanan ng mga jandayan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, naramdaman ni Tari ang isang pamilyar na presensya sa labas ng pintuan. Nakatayo roon si Anton. Ang anyo ay tila pagod at tahimik, parang isang taong matagal nang may pinapasan. Ang dating marangyang sasakyan at ang kumpiyansang tindig ay tila naglaho. Ang tanging natitira ay isang lalaking humaharap sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Anton at walang pakundangan siyang lumuhod sa harap ni Tari. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa maalikabok na semento iyako. Isang matinding paghikbi ang yumanig sa kanyang mga balikat habang pilit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Tari, nagsusumamo para sa isang pagkakataong kailanman ay hindi na maibabalik. Ang bawat salita ng kanyang pagsisisi ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang halaga at walang patutunguhan. Tari, parang awa mo na. Wala na si Ma. Kinuha na ng bangko ang lahat. At si Stella ay nasa kulungan na. Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Ang nanginginig na tinig ni Anton ay puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod sa gitna ng malalim na dagat. Tumingin si Tari sa lalaking dating naging mundo niya. Wala siyang naramdamang galit, wala ring pagnanais na manakit. Ang tanging naroon sa kanyang mga mata ay ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Anton, isang marahang pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanila. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Tari ang tunay na kalayaan. Ang kanyang kapatawaran ay naibigay na niya, ngunit ang kanyang buhay ay hindi na kailanman muling sasakupin ng anino ng nakaraan. Ang bawat sinulid na naputol ay hindi na kailanman muling madudugtong nang walang bakas ng buhol, Anton. Ang banayad ngunit matatag na wika ni Tari, habang ang kanyang boses ay hindi man lang nanginig. Ang 10 taon ay natapos na, at sa pagtatapos nito ay ang aking panibagong simula. Humanap ka ng sarili mong kapayapaan dahil ang sa akin ay natagpuan ko na. Pagtalikod ni Tari, sinalubong siya ng isang mainit at protektibong presensya. Nakatayo si Gabriel sa kabilang panig ng silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Ang abogado ay tila naging isang tahimik na sandigan sa bawat unos na dumaan sa buhay ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inabot ang kamay ni Tari. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri nang may higpit na tila sumusumpang hinding-hindi na muling bibitiw. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at anino, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon na yari sa pelus mula sa kanyang bulsa. Ang marahang pagbubukas nito ay nagpakita ng isang simpleng singsing na may disenyong hango sa pattern ng inabel, isang simbolo ng pagmamahal na hinding-hindi magnanakaw ng pagkakakilanlan, kundi magbibigay ng lakas upang lalong magliwanag. Sa gitna ng kanilang sandali, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Maya, na ngayon ay nakasuot ng isang magandang damit na dinitas ni Tari, ay tumatakbong lumapit sa kanila. Ang bata ay tumigil sa harapan ni Tari. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan na tila libu-libong bituin na bumagsak sa lupa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pananahimik, ang bawat pantig ay malinaw na lumabas sa kanyang mga labi. Isang himala na nagpadaloy ng maiinit na luha sa mga mata ni Tari. Mama, yang masiglang tawag ni Maya bago mahigpit na yumakap sa baywang ni Tari. Niyakap ni Tari ang bata at tumingin kay Gabriel. Ang kanyang puso ay umapaw sa isang kaligayahang hindi niya akalaing posible pang maranasan. Ang sining ng mga jandayan ay hindi lamang naisalba. Ito ay naging simbolo ng muling pagkabuhay ng bawat babaeng nadurog ng maling pag-ibig. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, iniwan ni Tari ang huling bakas
ng kanyang pighati sa mga anino ng nakaraan. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang pinagmamasdan nila ang mapayapang bukiran. Ang bawat sugat ba ay sadyang idinisenyo ng tadhana upang tayo ay maging mas matibay na habi sa hinaharap? At hanggang saan aabot ang lakas ng isang pusong natutong dumaan sa apoy para lamang mahanap ang kanyang tunay na kulay? Ang bawat ritmiko at banayad na paghampas ng mga kahoy na bahagi ng habihan sa loob ng sentro ng hibla ni Ina ay tila isang uyayi sa gitna ng hapong puno ng katahimikan at liwanag. Pinagmasdan ni Tari ang mga kababaihang masiglang nagtatrabaho. Ang bawat isa ay may hawak na makukulay na sinulid na tila mga dugtong ng kanilang sariling mga pangarap. Ang bawat disenyo ng Inabel na lumalabas sa kanilang mga kamay ay hindi na lamang basta tela. Ito ay simbolo ng mga babaeng nadurog, ngunit piniling dumuon sa sining upang muling mabuo ang kanilang mga pagkatao. Sa labas ng malawak na bintana, ang mga luntiang palayan ng Ilocos Norte ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang tanawing kay tagal na ipinagkait sa kanya ng mga pader ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Sumagi sa kanyang alaala ang balita tungkol sa mga Montalvo na nabasa niya sa lumang pahayagan noong nakaraang linggo. Si Doña Carmen ay nananatiling mahina ang pangangatawan sa isang maliit na pasilidad. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kawalan ng malay. Si Stella ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng malamig na rehas dahil sa mga iligal na transaksyon at panloloko, habang si Anton ay balita naming nagtatrabaho na bilang isang hamak na ahente sa malayo. Malayo sa karangyaan at pangalang dati niyang ginamit upang mangapi. Napabuntong hininga si Tari, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagtanggap. Pinatawad na niya ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil sa wakas ay nahanap na niya ang kapayapaang hindi na kailanman nakadepende sa kanilang pagsisisi. Ang bawat pait ay naging pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Ginagawa siyang mas matatag na punong hindi na kayang itumba ng kahit anong bagyo. Naramdaman ni Tari ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang bawat daliri ni Gabriel ay dahan-dahang naglapat sa kanyang mga balikat. Ang bawat haplos ng abogado ay puno ng isang tahimik na pangako. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga papeles na may mga nakatagong patibong, kundi isang ugnayang pinanday ng tiwala at respeto. Inihilig ni Tari ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa matatag at banayad na pintig ng puso ng lalaking naging kanyang kalasag sa gitna ng unos. Sa kanilang harapan, si Maya ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat malutong na tinig nito ay tila mga hiyas na kumikinang sa hangin, patunay ng isang himalang nagmula sa pagkalinga. "You look so peaceful, Tari." Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na balabal na bumabalot sa dapit hapon. Finally, the weaving is complete. No more broken threads. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tari habang pinagmamasdan ang ginto at kulay ube na langit. Napagtanto niya na ang buhay ay sadyang katulad ng paghahabi ng Inabel. May mga bahaging kailangang putulin, may mga kulay na kailangang palitan, at may mga pagkakataong kailangang muling umpisahan ang lahat mula sa simula. Ngunit sa bawat pagkakamali at bawat sugat, doon nabubuo ang pinakamagandang disenyo. Ang disenyo ng isang babaeng natutong dumaan sa apoy para lamang mahanap ang kanyang tunay na kulay. Ang pinakamahalagang aral na baon ni Tari para sa mga taong nakikinig sa kanyang kwento ay ang katotohanang ang bawat hibla ng ating kapalaran ay nasa ating sariling mga kamay. Huwag hayaan ng ibang tao na humawak sa iyong habihan dahil ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagtitiis, kundi sa kanyang lakas na bumangon at dumaan muli sa bawat sinulid ng buhay ng may taas noong dangal.
Habang ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho, ang sentro ng hibla ni Ina ay nanatiling nagniningning sa gitna ng nayon. Isang bagong bukang liwayway ang naghihintay at sa bawat paggalaw ng kamay ni Tari, patuloy niyang ihahabi ang isang kinabukasang puno ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magiging isang tanikala.